So magandang umaga mga kaparikoy. Araw ng Huwebes dito sa Canada at papasok pa lang tayo. Alam nyo ba na napakalakas ng hangin sa labas? At nag weather warning na yung nag-forecast yung na mag-ingat sa malakas na hangin. Yung hangin na yan ay galing sa north. So malamig yan. So ganito dito kapag spring, maulan, mahangin, ano yung klima. Ayan. So bali ang summer lang talaga dito ay isang buwan lang. Taris yan, puro ganyan. Ayan. So pasok na tayo. Ayan. Buti na lang dala ko yung aking mahiwagang okay. Kuha tayo ng video base doon sa ginawa kong continuation doon sa gawa nating video kahapon, yung may bagong nagmamigrate. Ayan, okay? So okay, so bago ang lahat, panoorin nyo tong klima ngayon, araw na to. Ayan. So ulan yan, maulan. Yan ang ulan lang dito, hindi ganong kalakasan. Parang ano lang, shower. Okay, so ang aga natin. So parang Baguio. Okay. Parang Baguio lang ang klima nito. Plus 10. Pero mahangin. So malamig. At Huwebes na pala. Bukas Friday na. At Friday na sa Pilipinas syempre. At dito naman Huwebes pa lang. So ito. Malakas ang hangin yan, you know. Magliliparan lahat ng mga dahon. Pero alam nyo, yun ang nagpapasibol ng mga halaman o ng mga puno. O yan. Ang bilis sumisibol ang puno. Ang haga natin, isang oras ang pagitan natin, pero okay lang. Hindi natin maalintana yan. Yan, sumibol na lahat ng mga dahon na yun. Kita nyo. Ayan. So naputol ang ating usaping migration dito sa Canada. Mahabang usapin kasi, hindi naman kasi basta-basta lang usapin yan. Ayan, so habang nagta-travel tayo, kwento ko kayo. Ayan.
So, at least wala tayong bagong isi-segment ngayong araw na to. So, ito lang. Continuation dun sa migration ng worker na nandito na. So, hindi nyo kasi masyadong naintindihan doon sa aking video. So, ulitin natin ulit. Okay. Pero maganda sanang usapin yun. Napakaganda ng usapin yung migration. Pagkagaling ka sa Pilipinas o di kaya paggaling ka sa ibang bansa. Yan. So, yun nga, yung bago namin na katrabaho ay kamamigrate lang ito last year. Okay? Then, una daw napasukan niya dito ay construction. Hindi daw siya tumagal. Tapos, pangalawa, pumunta na sa amin. So, ang problema ngayon, kung kaya niya ang lamig. Alam mo naman, ang lamig dito ay bumababa ng -40. Paano yan? Baka lagi na lang mag-absent yan. Yan, isa yan sa problema. Tapos, nakakatawa pa. Dahil ang nga niya ay computer lang daw hawak niya doon sa kanila. Nagko-computer lang daw siya. Ilan daw? 20 years o 15 years daw siya. Puro ganun lang daw. Nag-o-office. Yan, nag-o-office lang daw siya. Wala na siya yung pag-ginagawa. Ganun lang daw. Yung pagdating dito, kung ano mga ipapagawa sa iyo. Kaya kagaya kahapon, nagwawalis, di ba, nagtatapon ng basura, ano pa ba, check. Pinapagpa-check nga daw sabi na sa kanya, hindi ko, parang wala namang office doon. Saan naman siya mag-office doon sa amin? Alam mo naman, warehouse yung pinasukan niya. Okay. So, doon nga papasok. Kaya nabuo yung usapin na yun. Wala naman sa video ko dapat yun na dire-diretso lang dahil sa dahil nakita namin na napagkwentuhan na rin Okay. So, although nandun na rin naman tayo, marami talaga tayong kapwa kababayan din na galing sa Pilipinas na kumbaga walang kumbaga maayos ang hanap buhay o maganda ang buhay, kumbaga may bahay, may sasakyan. Yun sabi, nakwento ko nga din doon, pero hindi masyado klaro kasi yung nasabi ko sa inyo. Lahat may bahay, sasakyan, okay? Tapos sumisuldo na ng mga 100 plus. Tapos kung dalawa pa silang nagtatrabaho, meron din akong kasama na meron din akong kaibigan na seaman. So, electrician sa sa barko. Mataas din ang sweldo na. Malaki ang sweldo ng electrician sa barko. Totoo lang. Then nag-migrate papunta dito kasi kinuha ng asawa. So, nung dumating dito, parang nanibago sila. Parang hindi niya matanggap. Hindi nila matanggap na ang trabaho niya ay ganito. Nasa coffee shop. Samantala yung trabaho niya bilang electrician sa barko ay laki-laki na sweldo. Binitawan. Ang isang kasama ko naman din dito ay seaman din, kinuha din ng asawa. Although, masipag naman yun. Walang problema doon. Dahil alam na sanay naman siya sa, yun yung sabi ko nga sa inyo, pagka sanay kayo sa mahirap, pumunta kayo dito, basic lang yan kumbaga sa kanila. Alam na nila yan. Siguro may makaka-relate doon sa sasabihin ko na kumbaga basic lang. Kumbaga sa mga Bisaya, sabi ko sa inyo, sa mga Bisaya, basic na lang yan. Lalo na sanay sa bulubundukin at saka mahirap na bayan
na pinuntahan o na pinanggalingan mo. Tapos yung bata, nung bata ka pa, mahirap din ang buhay nyo. Kung magsaw-saw kayo ng suka, tuyo, mantika, mga ganyan, oh, hindi magugulat yan. Natutuwa pa yan. Inaantok yan kapag walang ginagawa. Ganun yung mga klaseng mga tao na talagang sanay sa trabaho, laging handa. Alam niya kung anong mangyayari at alam niya kung ano yung pinaglalagyan niya. Kinalalagyan. Kung ano yung status. Yan ngayon, parang gano'n. Pero yung mga tao na nabigla lang, magandang buhay doon sa Pilipinas, kumbaga ikaw, yung manager ka sa bangko, di ba? Bangko sa atin, pagka ikaw nagtatrabaho ka sa bangko, pero parang ang taas din ng tingin, di ba? Kasi naka-suit ka, naka-necktie, ano pa. Tapos may sasakyan ka din. Tapos nasa aircon ka lagi, hindi ka napapawisan. Tapos sinisir ka lagi. Alam mo yan? Ay! Sinisir ka lagi. Maganda, sarap. Isipin. Pero pag dumating ka dito, yun yung masaklap. Yun yung masaklap. Yun yung masakit. Bakit? Dahil pagdating mo dito, walang tatawag sa'yo ng sir. Hindi ka nila tatawagan, hindi ka nila ipiplease na isi-sir. Sir ka, sir. Oo, magagaling. Hindi. Tatawagin ka ng buong pangalan mo. Arnel, Arnel. Wala. Kahit manager nga namin ang pangalan ng manager namin, pangalan din namin na sinasabi ko ano yung mismong pangalan niya. Ganun nga dito Kaya mostly, ayan, base na din sa experience ko, yan, kaibigan din ito ni mga kaibigan ng misis ko. Ayan. So, share kami ng mga experience na ganyan. Ganyan nga din nangyayari. Malupit ang mga trabaho nila sa Pilipinas, malaki ang kitaan nila sa Pilipinas, kompleto na lahat. Nag-migrate dito, nagputata. Nagmukhang kalunos-lunos. Kasi hindi nga nila napaghahanda, hindi nga tanggap, hindi nga nila alam kung ganoon pala. Alam nyo kasi kung dadaan kayo ng consultant, syempre hindi mo pwedeng sabihin ng sa inyo, sa agency na pag mo doon ay ganito lang gagawin mo, wala kang susuldo ka na ganito. Di ba? Ang most na naririnig natin ito, usapang matino na to. Ang mostly narinig natin dun sa mga agency, sa mga consultant ninyo, saan mo, sino man yung mga consultant ninyo, ay laging sasabi niya, sweldo nyo ay ganito, 100,000, ganito ganyan, yung cost living okay naman, puro ganon. Wala kang marinig yan pagkadating mo doon, putata ka, pagdating mo doon, nga ka. Wala kang sasabing ganyan na consultant. Don't care kung anong mangyayari sa'yo pagdating dito. Ang mahalaga sa kanila, makapagpaalis sila. Kasi yun ang trabaho nila. Hindi mo pwedeng sisisihin. Yan talagang trabaho nila, ang consultant, ang mag-ayos ng papers ninyo at paalisin kayo. Pero, hindi alam ng consultant kung anong kahinatnan o anong mangyayari pagdating mo dito. Ganun yun. Kaya huwag kayo mag-expect. Although, manager ka sa bangko, nakaniktay ka, may sasakyan ka, pagdating mo dito, may sasakyan ka rin man, kariton, tagatulak sa Walmart. Yun ang mangyayari sa'yo. yung cart, ayan, itutulak. Yan, itutulak nyo. Yan ba, tanggap mo ba yun? Hindi ka napapawisan doon sa Pilipinas? Kaya iba hindi nagsusurvive, umuwi. Uwi na lang, magano na lang. Meron din kaming kasama kaibigan din. Dami. Naming kakilala. Buong pamilya nag-migrate. Okay. Buong pamilya nag-migrate. So, siyempre, malaki-laki ang perang dala nun. Di ba? Pag-migrate ka kasi, di ba, kagaya sa sinabi ko nga doon sa unang video ko, na hindi ka basta-basta dapat, pag na-migrate, hindi ka dapat basta-basta na wala kang dalang malaking pera. Dapat malaki talaga ang pera mo. Dapat meron talagang nakabinbin doon sa
ano mo, sa account mo na in case of emergency, meron ka talagang mahugot. Dahil dito, pagdating dito, ay 6 months lang yun, ubos yung ano mo, ari-arian. 6 months lang yan, ubos ang ari-arian mo. Pag wala kang mahanap na trabaho. Yeah. At pagdating mo dito, hindi naman kagad-agad na makahanap ng kasi maninibago ka pa eh. Una, mag-a-adjust ka. Pangalawa, hindi mo alam kung anong papasukan mo. Ngayon kung thinking mo pa rin, kung ano ka, bangko ka nung banker ka nung ano na 'yon, panahon na 'yon. At a-apply mo pa rin dito sa bangko. Wala din, hindi naman pinapansin ng ano na bangko dito. Wala nang teller dito eh. Sa isang establishment na commercial na building ng bangko, ang mga nag-o-office na lang ay yung mga espesyalista. Yung mortgage specialist, yan yung mga yan. Teller, isang tao na lang nagtitiller at saka magkano na masweldo yung mga yan. Hindi ka mabubuhay. Ang mostly mapapasok mo agad. Yan, Tim Hortons, McDonald's, yan. Yan ang mga papasukan mo na agad. Fast food. Yan ang pinakamadali. Para makapag ano ka ng kapirahan mo. Na kahit papaano, maliit man sweldo, at least may pumapasok. Sana, hopefully, ganyan ang thinking. Ang mga nagsusurvive, ganyan. Pagdating pa lang dito, apply ka agad, McDonald's, Tim Hortons, o kahit anong ano. Basta kung ano yung mga ma-apply niya. Na pwede. Yan ang mga nagsusurvive. Hindi nila tinitingnan kung magkano yung amount na ibabayad sa kanila. Wala silang pakialam. Basta malagang may pumapasok na pera sa kanila. At the same time, mas malaki ang nailalabas na pera. Although, kahit papano, ay may pinagkukunan o may trabaho ka for security. Bakit? Pag nagkasakit ka, ay sagot ka ng kumpanya. Ngayon, kung hindi ka makahanap ng trabaho, magkasakit ka, araw-araw labas, araw-araw yung bills mo hindi tumitigil. Sige nga. Kahit ilang milyon pa yung dala mong pera na milyong sa Pilipinas, wala din. Ubus yan. Kasi i-convert mo lang naman sa tingnan mo, napakaliit lang. Pera dito. Okay? So doon, balikan natin yung mga nag-migrate, buong pamilya. Okay? Ayan. Kasama, dalawang anak. Ang babae ay nag-aaral. Ang lalaki ay nagtatrabaho. Sige nga. Paano mo matustusan ng dalawang anak mo, paaralan mo pa? Pinahirapan mo lang yung mga anak mo. Which is hindi naman talaga dapat ganun ang mangyayari. Kung gusto nyo talagang mag-success na pumunta dito, suluhin nyo muna, huwag nyo muna isama yung pamilya ninyo. Yun ang payo ko. Diba, kunwari, yung lalaki, mauuna na mag-migrate dito. Yeah. Okay yun. Mauna dapat lalaki. Maganda. Yan pinaka-the best. Babae pwede rin naman kung may kakayahan ng babae na talagang madiskarte niya, ito do madiskarte. Mag-survive yan. Ganon din. Yun, sa lalaki. Yun talaga dapat. Mauuna mo na, wala mo na talaga dapat lahat ng pamilya. Kaso, nag-follow kayo doon sa mga consultant ninyo na, buong pamilya na kayo. Siyempre, sasabihin dapat balik na naman tayo sa usapin na, siyempre, sasabihin ng consultant ninyo na buong pamilya na kayo para makatipid. Ganon yun. Magsasabi pa yung consultant na, pagdating nyo doon, makakatipid pa kaya? May mga gusto magma-migrate pa, papunta dito, na wala namang kalam-alam, ay maganda, magmasid kayo sa mga YouTuber, o mga marami mga kwentong, punta kayo sa UK, punta kayo sa Canada, punta kayo sa US, marami mga YouTuber na buhay Amerika. Yan, minsan panoorin niyo para makakuha kayo ng mga idea. Kasi, which is, hindi lang sila nagbablog, kundi totoong buhay talaga yan. Kagaya sa buhay Canada ko. Kung panoorin nyo yun at kalkalin nyo yung ko, nandun. Araw-araw namin, hindi, yun. Walang labis, walang kulang yun. Yun talaga ang totoo. Kumakain kami sa labas, at least may utang, may ganyan. At least nakakain kami ng steak, parang ganyan. Pero totoo yan. Utang talaga yan.
Lahat man ng tao dito puro utang. Okay? So, yun. Buong pamilya. Okay? Nakarating sila sa Canada. Sama 2 anak. Hindi nyo ba naiisip kung gaano kahirap? Ako nga, isa lang anak ko. Maliit. Salitan pa kami ni Mrs. kung paano sistema ng pagsusundo, paano kung magkasakit, magkalagnat-lagnat, sinong absent, hindi magagaya yan sa atin na bitawan lang yung anak ko, nako, punta ka doon, maglakad ka na lang, ito, pamasahe mo. Ano ka ng jeep? Hindi naman ganyan dito. Hindi ganito, hindi ganyan dito. At saka hindi mo pwedeng iiwan sa kapitbahay. Ganon yun. Yan ang isipin niyo. Tapos 2 anak, sinama mo pa. Masarap, maganda na nag-aaral doon sa Pilipinas. Pinapunta nyo pa dito, di na-traumatize ang bata. Lalaki ang bata na matutraumatize yan. Pati pag-uugali, maapektuhan. Psychological Oo. Hindi nyo alam yan, magkakaroon ng trauma ang bata. Magkakaroon ng trauma, magkakaroon ng psycho effect sa kanya. Ano ba itong nangyari ito? Tapos, ando na, yung bullying, yung mga ganon. Kasi tapos hindi makapag-aral na maayos. Kasi lipat na lipat ng bahay, lipat ng ganito, ganyan. Okay, sino kinakawawa ninyo? Hindi ang anak nyo. Kasi ikaw, nagtatrabaho. Tutulak ka lang ng shopping cart sa isang which is parang aayaw ka na dahil sobrang hirap. Tapos ang edad mo ay 50 ka na. Imagine niyo Tapos edad mo 50 ka na, ano na mangyayari? 55 ka na, saka ka nag-migrate papunta dito. Mali yun. Mali yun. Mali talaga. Pinaka-the best solution na dapat, nauna mo na siya. Ganon. Mostly, dapat, yung mga gusto magma-migrate, ito para sa ito akin lang pero yan nakukuha kung magsusurvive talaga at posible na maging okay. Pag ma-migrate kayo, 5 kayo, kunwari, 5 kayo, mauna mo na ang lalaki. Wala mo nang bibitaw sa trabaho doon. Halimbawa, asawa mo nasa Pilipinas, babae, may trabaho din sa Pilipinas, pareho kayo both side, may trabaho kayo. Ang gawin nyo, mauna mo na yung lalaki o di kaya babae. Kahit alin doon sa inyo ang mauuna. Ganon. Maiwan mo na talaga. Then after niyan, pag naayos na yan, kasi kagaya niyan, wala makapagsasabi. Kasi pabago-bago ang rules dito. Pabago-bago pagdating sa papers yan. Kagaya niyan, sa mga papers, mga OFW o mga TFW o mga foreign worker, nagbago ulit. Paano ngayon yan? Di ba? Paano kung hindi kayo ma-approve yung lahat ng buong pamilya mo? Sige nga. Paano kung hindi na yung papers mo? Ano mangyari sa pamilya mo? Di uwi ka, di ang laki ng gastos mo, laki pa ng provision mo, natigil pa sa pag-aaral ng anak mo. The best niyan, mauna ka muna talaga. Isa lang muna ang nandito. Yan ang the best. Kasi nga, makakagalaw ka ng maigi, makapag-isip ka ng maigi pag ikaw lang mag-isa. Tandaan nyo. Dito na tayo mga kapare ko Ayan. Yun. So, alam nyo na ganun nga. So, bagong lahat. Tara punta man tayo sa loob. Yan. So, tuloy ang kwento. Yan nga. Di ba? So, kape muna tayo. Bago tayo papasok. Okay? So, malakas ang hangin sa labas. Dito na rin tayo sa trabaho. So, timpla lang tayo ng kape. Sana tayo? Doon sa isang buong pamilya. Okay? So, hindi ko naman nila lahat
na depende sa diskarte. Kaya nga, itong usapin na to, depende talaga sa diskarte mo para ka mag-survive kasama yung pamilya mo. O, di ba? So, yung pinaka the best nga na solution kung gusto mo talagang magma-migrate, isa-isa nga ang pinaka the best. Bakit? Para isa lang ang maghihirap. At lahat ng gagawin mo na kahit sabihin na kasi pag dumating ka dito, nag-migrate ka, ay hindi mo alam whether saan ka makakuha ng papers. Saan ka makaano talaga ng na alam mo na at ease ka na or confident ka doon sa isang lugar. Yan. Ay paano kung hindi? Dilipat ka na naman. Oh, isang kasama ko, yan. Galing siya sa Kuwait. Oh. So ngayon nagpapaalam na. 2 years lang ang binigay sa kanya na LMIA. Hindi na nire-renew. Kasi in-expect niya na gano'n ang mangyayari. Then, although, talaga magsusurvive naman talaga yon, sana. Kaso, kagaya ko nga sinabi ko nga sa inyo na ang rules ipabago-bago dito. Hindi na nai-renew yung sa kanya. Pinatigil ng mga dito, di ba? Sa government ng Canada. Ang pagpasok o pag-i-issue ng mga LMIA. Di ba? So, ganong sistema na sitwasyon. Alam nyo ba? Di ba? Walang nakakaalam. Pag dumating ka na dito, saka mo na lang malaman. Nung habang pinaprocess ang papers nyo, wala pang makakalam, okay pa nung time na yon. Ay paano kung yan na, handa na, ready to go na, may ticket na, ganyan. Pag dumating yun dito, nagbago na ulit. Alam mo yon, matsimpuhan mo yung mga ganon na mga sitwasyon. Ayun, yung kasama ko yun sa Kuwait dati. Ayan, uwi na. Nagpaalam na. Namimiss daw niya yung mga bagay-bagay, gato ganyan. Ganun talaga. So, marami kaming nagbigay ng payo sa kanya kung ano mga dapat niyang gagawin. Pero, although, kahit naman magpayo ka, choices mo yan. Ikaw pa rin ang masusunod sa sarili mo. Yung mga payo sa'yo, ay payo lang yon. Pag-aralan mo pa din. Option lang yun, yung mga payo. Option lang yun kung may mga plan A, plan B. Mga planning mo yun Kung alin doon ang mag-work. Kung hindi, wala tayong kagawa. Yan talaga. Pero hindi ka dapat titigil sa kakahanap ng paraan kung paano. Ganyan dapat. Yun. So, ilang minuto na tayo na nag-video. So, napunta natin sa isang pamilya, nag-migrate, nahirapan, tapos yung may isa, pauwi na, tapos yung sa kasama ko, ayan. So, payo sa ating mga kapwa, dapat ay madiskarte kayo, dapat mag-iisip kayo ng tama, kung tama ba talaga yung magiging decision ninyo, or susundin nyo yung mga ibang payo o yung nagkakaroon na ng experience. Huwag kayong basta-basta sumunod o umano sa mga wala pa namang experience na nandito na. Dapat doon kayo kumuha ng mga experience nang nandito na. Yan pinaka the best na payo para mag-survive. At dapat alam mo kung ano yung babaksagan mo o kahinatnan na magiging buhay mo dito. Dapat tanggap mo. Ayan. Okay? So, sipag at tiyaga lang. Diskarte, talino, samahan nyo na. Then, para mag-survive. Kayang-kaya niyo yan. Okay? So, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.